Mananatili doon po sa binibigay ng ating Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya na hindi lamang binigyan ng Diyos ng bagong buhay at bagong ugnayan sa Diyos, kundi binigyan din tayo ng Diyos ng bagong buhay na makikilala sa pamamagitan ng ating partisipasyon sa katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng ating pagiging espiritual na bahagi ng katawan ni Kristo. At dito makikita natin ang dalawang nananaig na relasyon na dapat makikita na buhay na bahagi sa buhay ng isang espiritual na nilalang. Ito ay buhay na bahagi na makikita natin sa isang buhay ng isang nilalang kay Kristo, ng isang Kristiyano. At ito ay walang iba kundi yung relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa katawan ni Kristo. So dalawa yun. Relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa katawan ni Kristo. Kaya sa umaga ito, pag-uusapan po natin itong paksang the nature of life in the body of Christ. The nature of life in the body of Christ. Ano po ba ang pinaka-esensya ng buhay sa katawan ni Kristo? O tawagin po nating pamumuhay. Buhay o pamumuhay. The nature of life or the nature of living in the body of Christ. No? Ano po ba ang bumubuo nito? Ano po ba yung buhay at pamumuhay sa katawan ni Kristo? Ito po ba ay yun lamang ikaw ay pupunta sa isang iglesia at ikaw ay a-attend doon, makikisama sa panalangin, sa pag-awit, sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ito po ba ay yung pagiging isang nakikilalang miyembro ng katawan o ng iglesia na yon sa pamamagitan ng pagtatala ng ating pangalan? Ano ba yung buhay at pamumuhay sa loob ng katawan ni Kristo? Ito po ay dapat nating maintindihan, dapat po natin itong mapagtanto upang alam natin kung ano yung ginagawa mismo ng Diyos. Ano mismo yung ang Espiritu ng Diyos ang siyang lumikha sa kanyang katawan, yung buhay na nilikha ng katawan ng Espiritu ng Diyos sa katawan ni Kristo. We must understand that the nature of life that the Holy Spirit had placed in the body of Christ, that is being wrought about by God Himself, so that will be our very standard of living and practice inside the church. Kaya hindi po tayo maglalagay ng anumang uri ng lakad at pamumuhay na hindi po ginawa ng Diyos. Sapagkat kung hindi po natin ito maintindihan, mga kapatid, ito po ang pinagmulan ng napakaraming mga unnecessary na mga suliranin sa loob ng iglesia ng Panginoon, lalo pa sa kanyang lokal iglesia, dahil hindi po natin napagtanto kung ano ba ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos. Meron tayong sariling kaisipan kung papaano mabuhay sa loob ng iglesia. Kaya ang dami nating nais mangyari. Subalit kung nais nating mabuhay sa kalooban ng Panginoon in relation to the body of Christ, ay dapat tignan natin kung ano ang inilaan ng Diyos, kung ano yung uri ng buhay na inilaan ng Espiritu ng Diyos sa kanyang iglesia. At ito yung ginagawa niya, mga kapatid. Doon tayo ngayon magpapatianon. We are going to yield to the work of the Spirit in the body of our Lord Jesus Christ. Amen po ba yan? Ano? If you will go to the book of Acts chapter 2. The book of Acts chapter 2. The book of Acts chapter 2. Verses 42 to 47. The book of Acts chapter 2 verses 42 to 47. The Bible says, "And they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles.
And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day with those who were being saved. Years ago, nang meron pa akong nabasang isang article patungkol po dito, ang sabi niya, ang components daw po ng church ay pwede mong ilagay lamang sa yung basic components, no? He meant, yung basic components ng church ay pwede mong ma-summarize sa 4 na letra. Okay? W-I-F-E. O yung sinatawag nilang wife. No? Worship, intercession, fellowship, and evangelism. At pag tinignan mo ang Acts chapter 2, verses 42 to 47, makikita mo nga yun. Yung mga essential components ng isang lokal na iglesia. Yung worship, intercession, fellowship, and evangelism. Pero sa ating pong patuloy, kung titignan po natin patuloy ito pong salita ng ating Panginoon, ito lamang yung wife principle na yon. Ito lamang yung pinaka-skeleton niya. Ito yung mababaw lamang na makikita natin dun sa Acts chapter 2, 42 to 47. Bagamat ang mga binanggit po natin ay mahalaga. Bagamat ito nga ay tunay na makikita natin na mga gawain dito sa loob ng iglesia. Kung atin po itong babasahin, meron pong mas malalim na itinuturo ang ating Panginoon, na hindi lamang ang ituturo niya ay yung buto at laman, mga kapatid, yung skeleton at saka yung muscles and the flesh, kung hindi, mga kapatid, yung pinaka-espiritu nito ang titignan natin. Ano po? Dahil dun sa vision ni Ezekiel, dun sa Valley of Dry Bones, bagamat ang ating Panginoon ay nilikhaan niya ng laman at ng mga litid, mga kasukasuan, ang iba't ibang mga buto na tuyo doon sa valley na yon na nakita ni Ezekiel, bagamat pinagdugtong-dugtong na ng Panginoon ang lahat ng mga buto at nilagyan niya na ito ng laman at ng litid at kasukasuan, hindi pa rin ito buhay. Maliban na lamang nung kanya itong hiningahan ng Espiritu. Is that an amen? Kaya iyon ang titignan natin. Yung hinga ng Diyos sa katawan ni Kristo. Yung Espiritu sa katawan ni Kristo. Yun ang ating titignan. Hindi lang natin titignan yung mga panlabas na makikita natin ng mga gawain, kundi ano ba talaga ang esensya ng buhay sa katawan ni Jesus? What is the very nature of life in the body of Christ? At dapat dito tayo mabubuhay. Dapat doon tayo magpapatianod at makikisa sa ating Panginoon. What is the very nature of life in the body of Christ? 1. Life in the body of Christ has a spiritual nature. It is spiritual. Life in the body of Christ is spiritual in nature. Ang buhay sa katawan ni Kristo ay likas na espiritual. Ito po ay spiritual, mga kapatid. Spiritual. If you're going to look at the Bible, Acts chapter 2, verses 42 to 47, ang lahat po ng nabanggit dito, mga Kristiyano at mga gawain ng Panginoon, yung kanilang pakikitungo sa bawat isa, ang lahat po ng ito ay expression ng panibagong buhay. Ito po ay expression ng spiritual life na nasa kanilang loob. Ito yung katuparan na sinabi ng ating pong Panginoon that He is going to give us a new heart, a new spirit, and the Holy Spirit. This is but the expression, the external expression of spiritual life that the Christian has. Ang mananampalataya bilang individual at ang katawan ni Kristo bilang isang iglesia,
sila na ngayon ay hindi na nabubuhay sa sanlibutan. Hindi na sila nabubuhay sang-ayon sa laman. Hindi na sila nabubuhay sang-ayon sa sarili. Nabubuhay na sila at ito ay ginawa ng Espiritu ng Diyos na mabuhay sila sa Espiritu. Lumakad, mabuhay sa Espiritu. Kaya ang tawag ni Apostle Paul sa mga Kristiyano ay spiritual men and women. Spiritual men and women. Hindi ba ang sabi niya sa aklat ng mga Korinto, unang Korinto, 2 kabanata, ang sabi niya, ang mga bagay ng Diyos hindi tinatanggap, hindi ito nauunawaan ng isang natural na tao. Dahil ang lahat ng mga ito, ang salita ng Diyos, ang kapahayagan ng Diyos, ang mga bagay na mula sa Espiritu ng Diyos, ay napapagtanto lamang ng mga espiritual na tao. Mga kapatid. Kaya ngayon, ang pamumuhay sa katawan ni Kristo ay pamumuhay espiritual, which is opposed to life in the flesh, life in the world, life in the self, which is in total opposition to being fleshly, being worldly, and being self-centered. Dapat na ang sasabihin ko, being selfie. Being fleshly, being worldly, and being selfie. Yan. So, ibang-iba itong buhay na ito, mga kapatid. Kaya nga si Apostle Paul mismo ay nagpatotoo kay Timothy, if you will go to 1 Timothy chapter 1, na ibang-iba na ang kanyang buhay ngayon. It's no longer of the flesh. It's no longer of the world. It's no longer of the self. 1 Timothy chapter 1, verse 13. Ang sabi niya, verse 13, though formerly I was a blasphemer. He was pertaining to his past life. His former life. His life in the world. Sabi niya, though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, alam niya, kaaway siya ng Diyos. And that was his former way of life. Ang sabi niya, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. Ang sinasabi niya rito, he was given mercy. He had become a recipient of mercy, a recipient of God's grace, a recipient of God's faith, a recipient of God's love. He is a totally new creation. And now he is a part now of the body of Christ na kanyang pinapersecute at nilalabanan dati. Now he has a different kind of existence. Iba na yung buhay na umiiral ngayon. We are not talking about activities yet. We're not talking about activities. We're not talking about things that we will do or are doing. We are talking about the very essence of life, spiritual life. This is the kind of life that we can find in the body of Christ. Spiritual na pamumuhay. Hallelujah. And dito, in the book of Ephesians, if you will go there, in the book of Ephesians, ang sabi po ng salita ng Diyos, the book of Ephesians, sabi niya sa verse, sabi ni Apostle Paul, dito sa verse 15, ang sabi niya, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Hallelujah. Ang sabi dito, sa halip na tayo ay uunlad sa sanlibutan, sa mga gawain ng sanlibutan, tayo ngayon ay uunlad na kay Kristo. Bago na ngayon ang buhay na pinauunlad ng Diyos sa atin. We are to grow up, ang sabi ng Panginoon, in every way into Him who is the head, into Christ. At yun ang nakita natin sa Acts chapter 2.
we are not only in Acts chapter 2 witnessing the birth of the New Testament church, but we are actually witnessing the growth of the New Testament church. And by growth, we do not mean immediately growth in numbers. Yung dadami agad sila. Bahala ang Diyos doon. And we see na ang Diyos naman ang nagdagdag. Kundi ang nakikita natin doon, ang bawat isa ay lumalago sa espiritual na pamumuhay. Mga kapatid. Ibig sabihin, katulad ni Apostle Paul, nung siya ay inilagay ng Panginoon sa katawan ni Kristo, and first and foremost, nung siya ay born again, mga kapatid, ay umapaw ang pag-ibig ng Diyos, umapaw ang biyaya ng Diyos, umapaw ang pananampalataya ng Diyos, umapaw ang habag ng Diyos. Iba na yung buhay na umaapaw sa Kanya. Iba na yung buhay na pinadadaloy ng Diyos sa Kanya. Spiritual na, hindi na makalaman. Maka-Diyos na, makalangit na, hindi na makasanglibutan. Mga kapatid, ito na ay yung si Kristo mismo ang naipapakita sa Kanya, hindi na yung Kanyang sarili. At ito dapat ang makikita natin sa lokal iglesia na dumadaloy. Kasi kapatid, ito ay katawan ni Kristo. Amen? Iba yung dugo. Kung ating titignan ang physical na ilustrasyon, iba yung dugong dumadaloy dun. Yun ay dugo ni Kristo. Kung physically, titignan po natin, gagamitin natin yung spiritual na paghahalintulad lang. Iba yung buhay doon. Life is in the blood. Amen. Iba yung espiritong dumadaloy doon. Walang kinalaman doon ang laman, ang makasalanang laman. Walang kinalaman doon ang worldliness. Walang kinalaman doon ang sarili ng tao. Hindi ito ang pinaka-natural na buhay ng katawan ni Kristo na yon. And so, if we had become part of the body of Christ, dapat ibang uri na ng buhay. Makalangit na buhay na yung iiral sa atin. As a body, hindi lang as individuals, as a body when we come together. Hallelujah. When we come together, there is rich spiritual life. Amen. So here, ang sabi ng verse 17 in Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 17. Ang sabi ni Apostle Paul, "Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, due to the hardness of heart." Now the Apostle Paul is now telling the Ephesian church, and he was talking to them, writing to them as a church. As a church. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul sa kanila, huwag na kayong mangagsilakad na kasing tulad ng ginagawa ng mga hentil. Tinitignan ni Apostle Paul yung pinakalakad, yung buhay na umiiral. Yun ang kanyang concern sa loob ng local iglesia. Anong uri ng pamumuhay, anong esensya, anong uri ng buhay ang pinapadaloy natin sa loob ng iglesia. That is the main concern of the Apostle Paul. Dahil kapag doon tayo nagkamali, lahat na mali. Amen. Subukan mong magdilig ng tubig alat sa isang halaman na nandito sa lupa. Na hindi halaman, of course, yung mga seaweeds. Diba? Yung mga water lily, okay lang yun kung sila ay tubig alat. Pero kapag hindi ka halamang pang-alat at pandagat at didiligan ka ng tubig alat, anong mangyayari sa'yo? Amen? Kapag sa loob ng iglesia, dumaloy ang tubig na hindi mula sa Diyos, pag dumaloy dyan ang tubig na hindi po galing sa Espiritu ng Panginoon, ang buhay na mula sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid, magdudulot ito ng kasiraan at kamatayan sa iglesia.
the nature of life that flows. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 7, ang sabi niya, yung the coming of the Holy Spirit in our lives. Ang sabi niya, yung pagdaloy ng Espiritu ng Diyos mula sa inyong loob ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Amen! Mula sa inyong loob, dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. He is concerned about life. Heavenly life. Spiritual life. Ito yung pinaka-concern ni Lord. Karamihan ng mga mananampalataya, ang concern nila yung mga mangyayari. Yung iba't ibang mga aktibidades. Ang concern ni Lord, yung buhay. Amen. So here, sinasabi ni Apostle Paul, huwag na kayong lalakad katulad ng lakad ng mga hentil. Ang ibig niya sabihin, ingatan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat ito ay makakaapekto sa buhay iglesia. Huwag ninyong pahintulutang makapasok sa inyong mga sariling buhay ang lakad ng hentil, fleshly, worldly, and selfie. Huwag ninyong pahintulutan yan at huwag ninyong dadalhin yan sa loob ng iglesia. Amen? Huwag na wag ninyong pahintulutang makapasok ang prinsipyo ng laman, makapasok ang prinsipyo ng sanlibutan, makapasok ang prinsipyo ng sariling buhay, at yan ang i-a-apply ninyo sa inyong paglilingkod at participation sa loob ng katawan ni Kristo. Huwag ninyong pahintulutan ito. Is that an amen? Yes. Kaya ganito ang ating Panginoon nung nakita niya na yung templo in the book of John chapter 2, nakita niya yung templo na ang umiiral na buhay doon ay buhay ng sarili, buhay ng sanlibutan, buhay na makalaman. Yun ang umiiral doon sa loob ng templo. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon ay talagang itinaob niya yung mga mamamalit ng mga salapi. Itinaboy niya yung mga hayop na gagamitin daw na pang-alay sa Diyos. Tingnan ninyo. Religious activities, pero hindi buhay ng Diyos. Amen? At hindi lang, minsanan nilinis ni Kristo ang templo. Papunta na siya ron sa kanyang, papunta na siya ron sa krus. Sa huling bahagi na kanyang ministry, muli niya pang nilinis ang templo. Mga kapatid, bumabalik, ano? Kaya ang utos ng ating Panginoon, huwag ninyong papasukin. Sabi mo sa tabi mo, huwag mong papasukin. Huwag mo namang samaan ang tingin mo sa bantayan mo, Joey, ha? Ang sabi niya sa Ephesians 4:27, and give no opportunity to the devil. Kaya dito sa Acts chapter 2, makikita natin, kapag ka merong spiritual life, kapag ka ang buhay ay spiritual, mayroong purity. Mayroong holiness. Doon nagkakaroon ng holiness. Doon nagkakaroon ng practical righteousness. Nandoon ang godliness. Nandoon ang kalinisan. Dahil hindi nakaluan ng anumang bagay ng karumihan ng sanlibutan ang pamumuhay ng mga Kristiyano na sama-sama bilang katawan ni Kristo. Hindi ito nakaluan ng prinsipyo ng sanlibutan. Dahil nag-concentrate tayo, mga kapatid, doon sa pamumuhay na spiritual na pinagkakaloob ni Kristo. Hindi yung sariling isip natin, hindi yung isip ng sanlibutan.
Hindi yung gawain ng laman ang pinaiiral natin, kapatid. Pinutol natin yun. Kung tayo'y seryoso, pinutol, tinalikuran. Hindi mo pwedeng isama, hindi mo pwedeng ihalo sa iglesia ng Panginoon. Is that an amen? Kaya kung magko-concentrate ka kung paano maging holy, at marami kang mga formula concerning holiness, paano ba tayo lilinis dito, lahat yun ay mga, yung mga legalistic na gawain. Dahil magko-concentrate ka sa formula. Pero mag-concentrate ka sa relasyon kay Kristo. Natural na mangyayari yun. Amen. Spiritual. Mga kapatid. Spiritual. Hallelujah. Ano po uli yun? As opposed to what is fleshly, what is worldly, and what is alright. Amen po ba yan? Okay. And so, ang pangalawa, if you go back to Acts chapter 2, the book of Acts chapter 2, if you'll go there, first we have spiritual life. That is the first essence of life in the body of Christ. Secondly, if you will notice verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of the bread and prayers. Emphasis on they devoted themselves. Hallelujah. And then, verse 44, and all who believed were together. Did you see that? And had all things in common. And verse 45, they were selling their possessions. Hindi ba naman nag-concentrate dun sa pagbebenta ng lupa? O yung possession.